Biboy Bibo! Yes, pre, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping falling out of love. Kaya ikaw, yes, pre, nakasalukuyang nakakaranas ngayon ng pag-ibig na tila tumatamlay. Yan, di ba? Maaaring ikaw mismo direktang nararamdaman mo o hindi naman kaya ay direktang nararamdaman sa'yo ng taong minamahal mo. Alam ko na meron kang isang malaking katanungan kagaya ng tanong na bakit ka nagbago? Simpleng tanong na alam mong maaaring makakuha ka ng sagot na sobrang lungkot, 'di ba? Yung maaaring makukuha mong sagot na magdudulot sa iyo ng kirot. Oh! Alam mo naman kasing masakit yung kasagutan, bakit naman kasi iyo pang binitawan? Malam mo nang masakit yung matatanggap mong sagot, tinanong-tanong mo pa. Pero minsan mga yes friend, no, kahit na alam mo yung magiging tugon sa'yo nung tao, kahit na alam mong magdudulot ng sobrang sakit sa puso mo, gugustuhin mo pa rin diretsong malaman. Gugustuhin mo pa rin marinig mula sa kanyang mga bibig yung kasagutan. Sabi ng iba, pag ganyan nagpapakatanga ka, nagpapakamartir ka, pero hindi nila alam na gusto mo lang naman ng kasiguraduhan. Gusto mo lang naman na diretsang marinig sa kanya at magmula sa mga labi niya yung katotohanan na hindi na ikaw yung mahal niya, na wala na siyang nararamdaman na pag-ibig sa'yo. Kahit masakit, tila gugustuhin mong malaman. At ano ba yung mga posibleng sagot? Posible mong marinig yung mga katagang, nagbago ka rin kasi. Para kasing hindi na ikaw yung minahal ko. Hindi ko alam pero bigla na lang nawala yung spark. Ang sakit, no? Na habang ikaw sobrang panatag sa takbo ng relasyon ninyo, yung umaasa ka na siya na yung makakasama mo hanggang sa dulo, yun pala meron na siyang nararamdaman na ganyan. 'Di ba? Yung akala mo parehas pa kayo ng tungo, yung parehas pa kayo ng nararamdaman sa isa't isa, pero hindi na pala. Naiwan ka na sa ere. Na para bang hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon, hindi man lang binigyan ng chance ang inyong relasyon para ayusin, para subukan muli, para mapag-usapan, para kahit papaano baka sakali lang naman ay maging okay ulit ang lahat. Pero hindi. By that moment na sinabi niya sa'yo na wala na siyang nararamdaman sa kanyang puso, is also the moment na sigurado na siyang handa ka na niyang iwan. Naiisip mo, sobrang unfair, di ba? Paano ka naman? Maaaring oo, siya. Makakaramdam din kahit papaano ng hirap, ng sakit, ng lungkot. But what more? Para sa'yo. Na nagmamahal pa rin ng todo, kumbaga yung pag-ibig mo sa kanya at peak pa. Samantalang siya wala na. Siya nga na wala na't nasa idna, nakakaramdam pa rin kahit papaano ng lungkot at pangihinayang at sakit. What more ikaw?
Kaya gets ko yung nararamdaman mo, no? Alam ko na magiging mahirap. Kasi hindi naman ikaw yung naiwan sa ere. Hindi naman ikaw yung naubusan ng pagmamahal. Hindi naman ikaw yung na-fall out of love. Kumbaga, nandun ka pa rin sa estado na mahal na mahal na mahal mo pa siya. Na umaasa ka na baka sakali magbalik yung dati. Pero, ang totoo kasi, baka hindi na talaga. Kasi sa pagkakataon na ipinagtapat niya sa'yo yung nararamdaman niya, wala na. Ubus na siya, wala nang pag-asa. Ang daya lang kasi bakit sa dinami-dami at sa hinaba-haba ng panahon na unti-unting nag-fade yung nararamdaman mo doon sa tao, hindi mo man lang sinabi. Nung nasa proseso ka pa lang ng pagtamlay ng pagmamahal mo sa kanya, bakit hinintay mo pang maging sigurado ka? Diba? Kaya, kung nagtapat na sa'yo yung tao, at feeling mo desidido na siyang talagang tapusin yung relasyon ninyo, mahirap man pero pakawalan mo na. Hindi na para magpakaawa ka pa, hindi na para pilitin mo pa siya kasi buo na yung loob niya. Hayaan mo na siya. Maaaring unfair pakinggan pero wala tayong magagawa di ba? Hanggang dyan na lang Mukhang hanggang dun na lang yung kaya niyang ibigay na pagmamahal sa'yo. Mukhang siya na talaga yung gumawa ng paraan para matuldukan yung relasyon ninyo. Yung relasyon na iningat-ingatan mo, yung relasyon na akala mo aabot sa dulo pero hindi. Mali. Alam ko na gusto mong marinig yung mga paliwanag niya, yung mga dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Okay lang naman yun. It's okay to ask for reasons. It's okay to ask for the justifications kung bakit kinakailangan niyang makipaghiwalay sa'yo. Walang problema doon. Karapatan mong malaman. Karapatan mong malinawan. Karapatan mong marinig yung mga kasagutan. But papaalala ko lang sa'yo na hindi naman nun mababago yung katotohanan na nawala na yung pagmamahal niya para sa'yo. Kahit marinig mo yung samot-sari niyang dahilan kasi hodang totoo o peke man yan, hindi mo na mababago yung katotohanan na wala na siyang nararamdaman para sa'yo. Baka siguro, hindi ko alam, pero kahit papano okay na rin siguro yun. Diba? Baka sapat na nalaman mo at ipinaramdam niya sa'yo yung totoo, diba? Kahit papano, hanggang sa dulo naging tapat siya sa'yo. Ibinigay niya sa'yo yung katotohanan na deserve mong malaman. Kasi mahirap din namang ipagsiksikan yung sarili mo, diba? Sa taong napipilitan na lang. Yung matapos mong malaman na na-fall out of love na siya, na hindi ka na niya gusto, hindi ka na mahal. Tapos susuyo-suyuin mo pa, lalambing-lambingin mo pa, pipilitin mong ibalik yung spark na minsang nawala or tuluyan nang nawala sa inyong dalawa. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo siya papakiusapan? Hanggang kailan ka magmamakaawa sa taong yan? Yung tao na alam mong sabihin na natin ine-entertain ka pa pero baka nga awa na lang yan. Yung taong pinagbibigyan ka pa kahit papano pero napipilitan na lang. So i-reserve mo na sa sarili mo yung natitirang respeto, yung natitirang dignidad na pwede mo pang mapanghawakan. Alam ko minsan talaga sa pag-ibig lahat i-give up natin, di ba? Para lang ma-win back or mapanalunan yung taong mahal natin. Pero may limitations yun. Hindi ka para umabot sa puntong ibababa mo ng todo yung sarili mo para lang sa isang tao. You do not deserve that.
At sa pagkakataon na malaman mo na wala na talaga, I'll ask you one thing. Huwag mong isisi lahat sa sarili mo. Oo, sabihin na natin na may mga pagkakamali ka, may mga pagkukulang ka, kaya nanlamig siya, pero hindi para akuin mo lahat. Hindi para isisi mo yung pagtatapos ng relasyon ninyo dahil sa'yo. To the point na yung tanong mo na bakit siya nagbago ay magiging, ano bang ginawa ko? Huwag kang mag-dwell sa pagsisi sa sarili mo. Kasi maaaring nagbago siya hindi dahil nagsawa siya sa'yo or nagkulang ka, kundi dahil pinagpalit ka pala sa iba. 'Di ba? Hindi lahat sa'yo. Huwag mong akuin, pabibo ka masyado. 'Di ba? Kaya kailangan mong maintindihan na kung talagang mahal ka ng taong yan, na kahit ano ang mararamdaman yan, pipiliin at pipiliin niyang hindi ka masaktan. At ikaw naman, kung sakali man na makaramdam ka ng pagka-fall out of love sa iyong partner, kapag naramdaman mong ayaw mo na, please, ura-urada, ipagtapat mo sa kanya. Sabihin mo yung nararamdaman mo, magpakatotoo ka sa partner mo. Partner mo yan eh. Kahit katiting na maramdaman mo sa puso mo, sa isip mo, dapat open ka sa kanya. By the moment na pumitik yung pakiramdam mo na parang nagsasawa ka na para bang ayaw mo na, huwag ka nang umabot doon sa puntong ayaw mo na talaga. Doon pa lang sa moment na makaramdam ka ng kahit konting kirot, na parang ayaw mo na at nagsasawa ka na, sabihin mo na sa kanya. Kasi baka sakali maudlot pa, baka sakali ma-workout pa, baka sakali mabawi pa niya yung pagmamahal na meron ka para sa kanya. Or unless talagang desidido ka na at ayaw mo na talaga sa kanya. Diba? Kasi mahirap magpanggap sa isang relasyon. Mahirap magpumilit na gusto mo pa yung isang tao. Kasi ang magiging tendency niyan, magma-micro-cheat ka eh. Unti-unti, magsisimula yan dyan. Micro-cheating na since wala ka ng interest sa partner mo, magkakaroon ka na ng interest sa iba, mababaling na yung atensyon mo sa ibang tao. Micro-cheating hanggang sa lumala ng lumala, maging cheating. Diba? Lumala pala yung kaso. So as early as now, if you are no longer interested with that person, be honest with your reason and inform that person immediately. And please do not sugarcoat the reasons why. Tatagalugin ko, kung hindi ka na interesado sa taong yan, maging honest ka sa magiging dahilan. At sabihin mo agad-agad doon sa tao. At wag mo nang i-sugarcoat yung mga dahilan mo. Kasi mas okay nang masaktan siya sa katotohanan kesa naman i-comfort mo siya sa mga kasinungalingan. Tsaka bakit ba kasi nararamdaman natin yung ganyan, no? Yung mga pagka-fall out of love. Samantalang nung una, giyang tayo. In love na in love tayo. Hayok na hayok tayo. Tapos sa dulo, hindi naman pala tayo sigurado. Di ba? Parang siraulo yung pag-ibig minsan eh. Pero, well, that's the magic of love. You'll never know until when mag-aalab yung pag-ibig na umaapoy dyan sa puso mo. That's the challenge. Kung paano mo i-maintain yung init ng pagmamahal mo doon sa napili mong tao. Diba? And for sure, ikaw, kung ngayon nakakaramdam ka ng pagka-fall out of love sa kanya, malamang sa malamang nakakaramdam na yung taong yan. Nararamdaman niya na yung panlalamig mo. Hinihintay na lang niya na manggaling sa'yo mismo. Kaya ipagtapat mo na, sabihin mo na. Kung tulog na siya, wag mo nang paabutin ng umaga. Gisingin mo siya. Sabihin mo sa kanya, hoy, gising. Hindi na kita ang gusto kong nilalambing. Diba? Ay nako, ganun talaga no, people change. That's the bottom line of this topic. Ang nararamdaman natin ay nagbabago, maaaring mahal mo ngayon, pero bukas, may iba ka ng mahal. O hindi naman kaya, mahal mo ngayon, pero bukas, hindi mo na siya mahal.
At hindi yun naiiwasan. Natural natin yung nararamdaman. Pero choice mo yun. Kung paano mo i-maintain yung nasimulan mong pagmamahal para sa kanya. Ay nako, abuti na lang si Biboy Bibo, parang salitang yehey. Diba? Bakit salitang yehey si Biboy Bibo? Kasi kahit balibaliktarin mo, walang magbabago. Boom. Ganon bumanat, diba? Pero sa dulo, wala nang banat-banat, wala nang kilig-kilig. Sa una lang yung banat-banat na yun. Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo. Ako po ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, 9pm to 12 midnight para sa ating programang BB Time dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM sa lead. You take BB. At para sa ating susunod na kantaan, dito na ang awitin ng Aegis na bagay sa iyong napapatanong sa mga oras na ito kung bakit.